election. Ano po ang ating impresyon dito sa mga nasa listahan na ito? Guilty na ba ho silang lahat? So kung ano yung po sagot ay hindi. Hindi. Opo. Bakit? Kasi po wala pang sapat na ebidensya. Tama. True. Kasi po ito'y hango saan? Saan? Sa statement, affidavit ng nino. Balikan natin kung saan ang gagaling itong mga pangalan na ito. Opo, kasi kung kayo po ay naglalabas ng ganito pong listahan at kayo nagsasabi na huwag silang husgahan at baka matrial by publicity, eh kayo lumalabag doon sa inyong consistently abhorrent na regulasyon. With all due respect, sir ha? Opo. Bakit ito ha? Ba't nasama dito pangalan ni Romulo Ruman ng Pasig? O si Marcy Teodoro na nagsasabi, hindi pa ako congressman ha. Ba't ako nasama dyan? Hindi po ba? Bakit? Eh kasi mga kapatid, opo, kasi bahagi ito nung affidavit at statement na binasa nitong si Curly Discaya sa Senado. Hindi po ba? Yun ang pinagbasihan po nila. And then, yung iba po dito, ay dahil sa statement naman nito pong si Henry Alcantara at ni Bryce Hernandez. Opo, at ni Roberto Bernardo. Pag inisa-isa po natin ito, hinimay-himay namin ang mga pangalan na ito eh. Kung kaninong statement nang gagaling at kung anong pinagbabasihan po nila. Eh, kung sinasabi ninyo na huwag nating agad husgahan ito at baka hindi pa tayo nakakasiguro sa mga taong ito, ba't nakakasiguro na ba kasi mga Diskaya na nagsasabi ng totoo? Alam niyo ho yun? Attorney Hosaka, panayhon tawag namin sa inyo para kayo makapanayam at makuha namin ang paliwanag ng komisyon dito. Eh kung ang pagbabasihan po natin ng mga statement na ginawa in open public hearing on record and under oath, eh ba't di nyo sinama yung sinasabi nito pong isang tumistigo dyan na ang pangalan po'y Orly Gutesa? Ba't di sinama ang pangalan ni Eric Yap? Hindi ho, ba't wala dito? Ba't di nyo sinama yung sinasabi ni Bryce Hernandez sa kanyang statement na meron daw pong 3 congressman? Sino ito? Yung pong Tina Pancho, yung Danny Domingo, at yung ngayon po'y mayor na si Boy Cruz. Sinabi niya rin po ito. O di ba? True. I mean, mawalang galang lang po sa inyo. Ano po? Para talagang lumalabas ngayon na ito ay pagbabangon puri. Kunwari, para wala kayong masabi, o sige, gusto na naming pigilan yan. Eh si Vince Dizon, gumawa na ho noong una pa eh. Hindi ba? Kung gusto niyong gawin to, dapat noon pa. Hindi ba? Pero ngayon lang kayo gumawa nito. Bakit? Eh kasi nga, may pressure na po ang taong bayan sa inyo na isa publiko ito. Nga lang po, ang inyong pinakahuling gimmick, pinakahuling action na ito, ay lalo nagbibigay sa amin ng duda. Sa akin lang ito ng duda. Diba? Na ang inyo pong pulisiya naman talaga ay medyo tabingi. Medyo balungtot eh. Kaya nga po nakakadismaya lang na malaman na kung ang inyong pinagbabasihan po lamang ay mga affidavit at sinasabi po sa mga hearing ng Congress at Senate, eh bakit hindi pa kumpleto? Ito pong inyong listahan para po sa inyong tinatawag na Lookout Bulletin Order. O para bagang sinasabi mo rin na, magsibatan na kayong lahat. Kasi lookout lang ito eh. Hindi ito hold departure order. So kayo, kung gusto ninyo magsitago na kayong lahat sa kasong ito, di po ba? Ano po sa palagay ninyo? Kasi nga,
ang ating panawagan sa kanila, ano ba asiste kung manood kami sa hearing ninyo? Trial by publicity. Ito ginawa nyo eh. Hindi ba? Sorry po. Kasi baka husgahan na natin agad. Si Diskaya nagkwento nito eh. Naniniwala ko na kay Diskaya na hanggang ngayon, hindi pa tapos ang affidavit. Si Bernardo hanggang ngayon, hindi pa nakapagsumite. Kahapon dapat magsusumite ng kanyang affidavit. Hindi natuloy, hindi pa daw tapos. Ano pa tinatapos nila? Binubuo pa yung kwento. Kaya lalo kami nagdududa. Hindi po ba? With all due respect kay Dave Singh, wala tayong question dyan. Pero sandali lang, ano ba ho ito? Ayaw na ho natin sabihin na ang lahat ng ito at the end of the day, ay piling-pili lang kung sino ang inyong kakasuhan at kung sino po ang inyong pupursigihin. Yung iba dito baka makalusot. Yung pong aming impresyon ngayon, kasi nga hindi namin malaman ano ba ang uri ng pagtatanong ninyo. Ano ba ang laman ng kanilang mga affidavit na ibinibigay? Kayo ba'y nagsasama-sama sa merienda dyan? Kayo ba'y nagkukumustahan dyan? Pagharap po nitong isang dating sekretary, ngayon senador, kamusta na si mama mo? Kumusta naman si papa mo? Kumusta naman negosyo nyo? Ganun ba tanungan dyan? Good point. Huwag niyo ipalusot yan. Ano nga ba ang assurance? Di ba? Tama. Tama ka dyan, boy. Ituloy mo, boy. Sorry po. And let me know when you're done, boy. Pero ituloy mo, sabi ng mga nagagalit din dito sa comment section. Oo nga, no? Naglulukuhan tayo dito, Mr. Chairman. Paano ang transparency Pinag-aaralan ko lang. kung may itong- listahan sa ILBO, pero Pinag- may isa pang sworn statement, pero wala sa listahan sa ILBO? Pinag-aaralan ko lang itong Oo. kanilang inilabas, pati yung wordings nito. Hindi ba? At yung kanilang pong pinagbasehan ng mga pangalan na ito, na para bagang inconsistent din. Bakit may mga hindi nabanggit dito? Hindi po ba? Bakit para bagang pinili lang din ninyo yung i-ilbo ninyo? I mean, you So know. now the question is here, are they trying to protect the process? Or they are trying to protect some personalities? Ikaw ang may sabi niya, hindi ako. That is a question, Okay. Your Honor. May question mark sa dulo. Kaya again, ang panawagan ng bayan, buksan ang investigasyon sa publiko. Kahit hindi po live stream eh. Ang ganda ng suggestion ni Attorney Howard, pati ng iba pang mga grupo. Maglagay po doon ng mga observers. 'Di ba? Kahit di naman live stream, meron lang tagabantay. Merong presensya ng ilang grupo na po pwedeng magbantay doon. Hindi naman kailangang i-live stream. Para alam natin kung ano nangyayari sa loob. Yung executive session kung tawagin. Observers lang Pinapayagan din po naman. naman yan, even in the Senate. Or even in the lower house. Kaya, ewan ko lang kung kayo po ay, kung ito ba'y amor proprio na. Alam niyo ho yun, yung ganong pong costumbre, parang pride na to. Kapag kayo bumigay, nakita nyo, di ba parang baka dito pinairal na pride. Hindi ba? Hindi na ang usapin po ng public interest. Between the interest of all of this being now accused of this, di ba? Grabe ho na corruption, and the interest of the public to know what is going on, still nandoon kayo sa pagkatig sa interest ng mga pribadong interest na ito. Hindi nyo maaari sabihin na binabalanse nyo ang interest. Dahil hindi balanse yan. Hindi balanse. Kung totoong gusto nyo hong manaig mga kapatid, ang totoong pagbibigay po ng kapangyarihan sa bayan, dapat po pabor sa bayan. Mawalang galang lang po. Some people may agree, some people may disagree. But again, mga kapatid, ito po ang ating paninindigan sa isyong ito. At sa isyong ito, pwede tayong tumayo hanggang sa Plaza Miranda para ipaglaban po ang katwiran na ito. With all due respect. Think about it. Tanong, may pag-asa pa ba ang bayan? Sagot, Ikaw ang sumagot niyan, girl. boy, sa totoo lang, Mhm. no comment kasi hindi ko na alam ang sagot sa tanong na yan. Aba, pag sinabi natin wala ng pag-asa, sabi pong lahat ay mag-resign na bilang Pilipino. May pag-asa pa ang bayan, of course. Ngayon ang panahon para ipakita natin
na may pag-asa pa ang bayan. Si Ping Lacson po, sayang, nagsabi doon sa kanyang second na privilege speech at expose. Sa mga nagsasabi na di ba? Wag ho kayong ang kaso lang, Senator, nag-resign kayo sa Blue Ribbon Committee, parang nasiraan kami tuloy ng loob. Pinanghinaan ng loob yung ilan. Although alam po naman din natin na hindi na ho kayo magiging chairman niyan, pero kung maaari po, maging active pa rin po kayo na participant Yes. in the hearing, please. Kasi Oo. nga, sumandal kami doon sa sinasabi nyo Sa mga nagsasabi na walang pupuntahan ito, nawawala ng pag-asa, wag naman daw, di ba? So kami nga po ang nagsasabi na may pag-asa pa ang bayan. Pero itong pag-asang ito, wag na ho natin pang sayangin. Ito ho yung chance natin ngayon. This is the chance. Napatunayan po natin na may pag-asa pa ang bayan. Paano? Ito po, wag tayong magsawa. Kasi ngayon po, ito yung mga klaro ha. Klaro ito kay Aaron. Alam na kay Aaron, ako dito sa tontuwa ako dito parang anak ko na ito Mas matanda pa panganay kong anak sa kanya Bakit? Tagahagonoy ito Biktima ng baha yung Ito pamilya. Ito yung magandang case study. Tama. Itong mga binabaha Hindi ba? Itong mga taong ito. Itong mga klaro ngayon Number 1, hindi kulang sa pera ang Pilipinas. Ano ang kulang? Mga taong tapat sa gobyerno. Yun ang kulang natin. Opo. Hindi mahirap ang Pilipinas. Yan ang klaro mga kapatid. Hindi tayo mahirap na bansa Opo. Sukdulan lang po ang dami ng korap sa Pilipinas. Yan po ang atin. Yan po ang ating katotohanan dito ngayon. Kaya pala, ang dami nagpapakamatay, maging congressman, o pumapatay para maging congressman, gumagasta ng bilyon para maging senador. Ang dami hong, di ba, talaga naman gusto maging party list. Kaya pala, ito na ho yun. Ito na, baby girl, ito na po yung kasi ngayon, isa-isahin mo yung mga report, pati sa Rappler. Bawat probinsya ngayon, may mga dinastiya, sila pala mga kontraktor, dahan-dahan na po, umuusbong ngayon. Na kumbaga, Lalabasan. kaya pala, ganito tayo, kaya pala yung kalsada, di ba, either maayos pa, binabakbak, Correct. or kaayos lang, nasisira ka agad. Kaya po pala tayo binabaha, kaya pala ho, ang kanilang paboritong department ng DPWH kasi yun ang kanilang piggy bank. Ito ang kanilang pong hut-hutan. Ito ang Gatasan. kanilang talaga namang gatasan. Think about it. Nalulungkot kasi ako sa mga sinasabi mo, pero yan ang katotohanan. Yan. Malungkot na katotohanan. Hindi ka parang magising tayong lahat dito kasi tayo gumigising tayo madaling araw Hindi ba ito ho yung pag-asa ho natin para patunayan na may pag-asa pa ang Pilipinas? Hindi po ba na ito nga po iyon mga kapatid? Opo, baon na po tayo ngayon, hindi lang sa utang o hindi sa kumunoy ng korupsyon. Ito po yung ating sinasadlakan Kaya lahat ng ito, dito po, ngayon, nag-hearing sa Senate, sa Agriculture. Ano sabi po ni Senator Kiko? Sandali lang, kung meron pong kartel sa construction, yung, alam niyo yun, yung Diskaya firms, na sila lang sumasali sa bidding, Oo. para sila pa rin ganun din sa bigas. Yung pong mga importers na paborito nitong sila Glenn Panganiban, na nagbibigay po ng mga permit, di ba? Yung sanitary permit para ka makapag-angkat ng bigas. Ganun din pala, isa lang may-ari, 7 kumpanya. Isa lang may-ari, 6 kumpanya. Bakit? Para makopo nila yung importasyon ng... Bakit? Corruption pa din. Di ba? Corruption at corruption. Lahat ng ito, puro corruption Kaya nga ho mga kapatid, ito pong ating numero 1 ngayon namin na yan. problema. At yung pong 3 institusyon na ating dapat sandalan, wala nang checks and balance. Opo, ano na nangyari ngayon? Doon sa sinasabing disenyo po ng ating sistema, checks and balance. Checks and balances. Pagbabantay sa isa't isa, ano na nangyari? Hindi po. Nagkaroon na ng collusion. Hindi ba? Nagsabuatan na.
Sabi nga ng mga Gen Z, ang tawag dyan, collaboration sa pagnanakaw. Nag-collab na ho sila. Oo. Hindi ba? I mean, honestly, ito ho yun eh. Nagsapatan na ho sila. So itong tao ngayon, ito ho na ang kinasadlakan natin. Mawalang galang lang po. Klaro na ho naman yan eh. Hindi po ba? So ano ang ating dapat na gawin dito ngayon? So people power. Kapag pa sinabi mong people power, agad nang pababaksakin ng gobyerno, hindi. People power. Talagang dapat maramdaman po ng gobyerno nang galit na tayo. Hindi na pwede ito. Papayag ka ba? Na wala ho talaga dito makukulong, lalo na po ang mga matataas na opisyal. At dito po dapat talaga, sabi nga ni Mayor Benji, dito po dapat hindi pakialaman. Malaman ng kanyang statement na ng turnover nila nito si Azurin, dapat daw siya pakialaman. Waran. Bakit? May nakikialam. Diba? So, tignan natin. Huwag pakialaman. Kasi po si Benji Magalong, in fairness, nung panahon ni Noy Noy, siya ang nag-imbestiga ng Mama Sapano. Ang rekomendasyon niya, nakaupo pa si Noy Noy, ang kanyang rekomendasyon, isama si Noy Noy, sumalangit nawa, sa kakasuhan. Saan ka naman nakakita? Pinaimbestiga ka doon sa mga pagkakamali, magmula sa kay Porissima, kay Secretary Rojas, sa lahat. Siya nag-imbestiga. Pulis pa siya, active service. Ano rekomendasyon niya? Asuhan yung commander-in-chief kasi siya mismo lumabag sa chain of command. Yun po yun eh. Dito. Hindi ba? Ito po. Kaya dito po maging mapagmasid po tayo sa mga nangyayaring ito, sa mga development na ito. Kasi nga sinusubukan na po talaga ang pasensya ng mga Pilipino. Sinusubukan na po talaga ang ating pong kakayahan. Sinusubukan na po ang katalinuhan natin. Kasi ho dito malamang ituturing pa din nila tanga. At pasensyoso. Magpapasko. Hindi ba? Di ba? Ay nako mga kapatid. Sorry po At itong ating isyong ito ay ating pong tinatalakay with all passion. Dahil that's what we need now. Kinakailangan po natin ng passion dito para po tayo magkaroon ng kasi kung hindi po ito po wala pang mangyari dito, sorry po, talagang wala na tayong pag-asa. Yung Gen Z ngayon, dapat lahat ng mga student council, dapat ho talaga mga kapatid, sila ang mag-organisa dito yung mga bata talaga kung maaari nga Yun. sorry Sige, tuloy mo. Birahe. Birahe. Sabi ng mga kapatid natin dito, minsan kinakabahan daw sila pag nagagalit ka na. Gusto mo pa ng tubig? Pero gustong-gusto naman nila pag ikay nagagalit. Oo. Huwag kayong mag-alala, naka-Rhea Generics yan para sa kanyang high blood. May naka-brom-brom tayo. Yung pa isa. Diba? Hindi nga, Very hindi well said, lang po, tama. bago natin po iwan ito, no? Ang henerasyon po ngayon, Gen Z kung tawagin, born in 1997 until 2012, no? Ito pong itong kinasadlakan natin, gawa namin ito ng henerasyon namin Opo, naipon ito hinayaan na lang Kasi nga din po, nung mga una, akala natin, di ba? Pork barrel, pinagbawal, nagkaroon lang mo ng bagong anyo ngayon. Hindi po ba? So ngayon, itong problemang ito, sa panahon ng Gen Z, kapag hindi pa ito nalutas ngayon, ay Diyos ko po, kaya itong mga dinastiyang ito, kaya itong mga naandyan ngayon sa gobyerno, hindi naman sila lahat, di ba? Meron po naman mga sinasabi po ng rights matter, na pwede, pero iilan lang sila. Hindi po ba mga kapatid? So kapag po hindi pa ito ngayon nalutas, ay Panginoon Diyos, saan tayo pupulutin nito? Ito pong kasakiman nila sa pera. Mahirap na addiction ito. Walang rehab ito. Walang rehab ito. Itong addict ka sa pera. Por Diyos por Santo, di ba? Na-addict ka na sa Prada. Na-addict ka na sa Hermes. Na-addict ka na sa Louis Vuitton. Di ba? Kung pwede nga lang mamalengke ka ng Petchay, ang brand Louis Vuitton, visit ka. Kung pwede nga mamalengke ka at humingi ka ng patatas na ang brand ay Prada. Dahil ang kinakain mo, Prada. Kinakain mo Louis Vuitton, kinakain mo Hermes. Diba? Saksak mo sa baga mo yan. Oo. May nunal naman daw na Louis Vuitton. Huwag ka mag-alala. May point. Sorry Oo, ano.
Opo, mga kapatid, dinadaan lang po natin sa mga pabiro-biro. Pero please, opo, kayo po sa inyong mga pamilya, sa inyong mga barkadahan, sa inyong pong mga kinabibilangan, na anumang pong organisasyon, pag-usapan niyo po ito. At huwag ho kayong matakot, huwag kayong mahiya na ipakita ang galit ninyo. Dahil ito ho, ang gusto ho siguro nila, galitin ng lubos ang Pilipino. Ipakita po natin na mga Pilipino po, hindi mga tanga. At ang Pilipino po may hangganan ng pasensya. Tama na, sobra na. Ikulong! Mandarambong! Ilan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik!